Bago ang lahat, Friday na naman pala. Kaso may pasok lang din bukas. Wala rin. Based sa report, si Giannis at ang Bucks magkakaroon na ng decision bago ang NBA draft sa June. Sa weekend naman, dadaan ang NBA lottery, May 10 US time or kaya May 11 PH time. Isang team ang kinukonek ngayon kay Giannis, ang Boston, kapalit nitong si Jaylen Brown na di umano parang hindi interesado si Giannis na mapunta ng Celtics. Sinabi na rin kasi na may-ari ng Bucks, inaasahan nilang hindi na maglalaro sa kanila si Giannis next season. Hindi rin tumalab ang mga meeting nitong si Giannis. Si Jaylen Brown naman inuumpisahan na based sa report frustrated na siya sa Boston dahil sa pagkakalaglag ng team nila sa playoffs, pero agad naman tinanggiw ni Jaylen Brown. Tinawag pa nga niyang paboritong season ang 2026, siya kasi yung star player. Pero kung ikaw si Brown na may magandang season, ayaw mo mapunta sa Bucks, pwera na lang kung kasama mo si Giannis dun. Dahil ang kakalabasan ni Jaylen Brown or kahit sinong star player na mapupunta sa Bucks na kapalit ni Giannis, para siyang nasa purgatorio yung karir niya at iintayin lang din niyang maalis dun. Dahil 5 players lang so far ang may current contract sa Bucks, hindi pa kasama si Giannis. 5 player naman ang merong minimum contract na nasa player option ngayon. At ito lang din ang pwede nilang ibalik next season. Or halos same contract lang din ng mga player ang pwede nilang makuha. Pero yung isa pa talaga doon, yung $22 million na kontrata ni Dame until 2030. So far, 5 taon pa tatakbo or 4 na taon pa pala tatakbo yung na buyout kay Dame. Kaya yung mapupuntang star player sa Bucks parang may kasamang ghost player. After kasi ng report na umaasa na yung team owner na mawawala sa team nila si Giannis at sa lineup, nabuhayan ulit ang Miami. Hindi pa rin sumusuko. Parang hanggang libingan ata susundan itong si Giannis. Dahil ang Miami nag-i-explore na kay Kevin Durant at dito kay Kawhi. Pero meron kasi silang top 13 pick so far sa first round. Hindi pa sure kung makikipag-swap din ang Bucks dito sa Atlanta Hawks na galing naman sa Pelicans. So far, ang Bucks meron pa rin first rounder ngayon 2026 at pwedeng maging dalawa yung first rounder nila kung maiti-trade nila si Giannis kapalit yung isang draft picks ngayong taon. At makakabuo ulit sila ng lineup hanggang matapos yung kontrata ni Dame. Ang kalaban lang ng Miami ngayon kay Giannis ay Cavaliers. Kapag di umano nalaglag ulit ang Cleveland, sasali na sila sa Giannis sweepstake at si Donovan Mitchell pwede nilang i-trade. May report pa dati sinubukan din ng Cavaliers na kunin si Giannis, ang kapalit si Evan Mobley na parang nawala sa wisyo nung makapirma ng malaking kontrata. Based pa sa team owner ng Bucks, yung draft picks talaga ang magdi-decide kung ano ang magiging future ni Giannis next season or next year. Dahil lumabas lang yung report na okay na yung team owner na i-trade si Giannis, after din lumabas yung statement na pwedeng palitan na ang draft lottery for next season dahil nga sa tanking. Ang team naman na may kaparehong problema ng Bucks ay Clippers dahil kay Kawhi. Based kasi sa report, iniimbestigahan pa rin ng NBA ang kaso ni Kawhi at ng Clippers pero wala pa ring action. Based pa sa report, parang iniintay lang din dumating ang free agency bago lumabas ang birthday kay Kawhi. Pero mukhang magkakaroon ng conspiracy dahil iniintay lang matrade si Kawhi paalis ng Clippers. Nasa 8 buwan na kasing iniimbestigahan si Kawhi at yung Clippers, imposibleng wala pa rin sila nakikita doon. Yung Minnesota dati parang inabot lang ng 2 hanggang 3 buwan. Sa bagay, hindi naman kasi star player ang involved doon. Since kinuha naman ng Dallas si Masai Ujiri, nagkakaroon kasi ng atensyon na pwedeng mag-reunite silang dalawa sa Mavericks. Pwedeng makuha ng Clippers ang ilang first rounder dito sa Dallas kasama pa si PJ Washington, Klay Thompson, Max Christie at iba pang player. Si Masai Ujiri din ang nag-handle ng trade ni Kawhi mula San Antonio papuntang Raptors at nung umalis si Kawhi hindi naman nagkaroon ng problema ang dalawa. Ang iniintay di umano ng Dallas or kahit sinong team ay ma-void ang kontrata ni Kawhi kesa i-trade sa kanya. Dahil sa senaryo ni Kawhi, mas papabor pa rin sa Clippers na matrade siya dahil makakakuha pa ng package dahil andun din na pwedeng ma-void yung ibang draft picks ng Clippers. Waiting game lang din si Kawhi kung saan siya mapupunta. Either way, kung makalusot man si Kawhi sa kaso, yung team niya malamang hindi. Pero dinadaan kasi sa pera ngayon ni Steve Ballmer based sa mga report. Ang Dallas, malaki pa ang cap space, pwede pa silang makapag-sign ng isang star player or veteran player. Para maengganyo din si Kawhi, may sapat na cap space ang Dallas until 2030 onwards. Dahil si Kawhi, eligible na makakuha ng contract extension.